So, alam ko, ready na kayo to worship the Lord, to sing for the Lord, to dance for the Lord. At yan po ang gagawin natin ngayong umaga bilang isang bayan dito sa Marikina. Amen? Amen. But before we do that, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Lord, we thank you, O God. We thank you for today. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng bawat isang naririto, Panginoon. We thank you, Lord God, sa bawat kalakasan, Panginoon. Lord, sa yung mga obstacle na pinagdaanan namin sa buong week na ito, Lord God. Lord, alam namin kasama ka namin. Kami po, Panginoon, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos. Dumudulog kami po, Lord, sa inyo sa umagang ito at kami po ay nagpapalinis. Ama, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo ang aming mga puso at nawa ay malaya po kaming makalapit sa inyo. Lord, punuin mo ng kagalakan yung puso namin as we worship you this morning. Dalangin din po namin ang lalaking gagamitin mo sa katauhan po ni Pastor Nes. We pray for your anointing, Lord God, to just flow, Lord God, sa kanya po, Panginoon, na maipapasa niya sa amin, Panginoon, ang inyong mga salita, Lord God, na may pangunawa, Lord, na ilalagay po namin sa aming mga puso ang inyong pong mga salita. Pinapanalangin namin, Lord, ang inyong pong mga manunugtod, Lord. We pray, Lord, na patuloy mong hawakan ang kanilang mga kamay. Lord, let the joyous praise and thanksgiving, O God, come out, Lord, as they play, Lord, the instruments na inahawakan po nila. Panginoon, sa amin po, sa kawan mo dito sa Marikina, Lord, we will just enjoy your presence, O God, sapagkat ito po ay araw na itinalaga namin upang ikaw ay aming sambahin, aming papurihan, aming dakilain, Lord. Kaya ang aming buong katawan, Panginoon, ay gagamitin namin upang magpuri sa Diyos na tapat at dakila. We will worship you, Lord God, this morning. At hindi po kami mapapagod na ikaw ay sambahin, ikaw ay dakilain, ikaw ay pasalamatan namin, Diyos. For you deserve, Lord God, you deserve the glory, the honor, Lord God, and the adoration, Lord Jesus. In Christ's name, we pray. Lahat ng anak ng Diyos magsabi now. Amen. Amen. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. We praise you and we thank you, O God. Sama-sama po nating sambahin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, praise you, Jesus. We give you glory, Lord. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. O sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ay Diyos na dakila. At ka naman magpuri ang PFC Marikina! Alam ko po ang medyo na sayaw. Pwede natin sayawin sa Panginoon. And let's just enjoy His presence this morning. At meron po akong pakiusap sa inyo. During the verse, may phrase po kayo sasabihin.
sumamba, pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin. Sa bayan ito, ikaw ang purihin. Walang pagpapala, ilan sa isang pagpapala. Ulan ng pagpapala, sa bayan ito. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sabi kayo, ay ito. Oh, kami ngayon nagkakaisa upang sumambat, pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin. Sa bayan ito, ikaw ang purihin. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa bayan ito, ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa bayan ito, Diyos. Oh, Diyos. Alam niyo, ang bawat isa sa ating mga anak ng Diyos, meron po tayong responsibilidad na ipanalangin na ang ating bayan ay pagpalain ng ating Panginoon. And this morning, we will declare that, Lord, pagpapalain mo ang bayang Pilipinas. Oh, we praise you, Jesus. Are you ready? Let's declare it. Ulan ng pagpapala mo, Diyos. Ulan ng pagpapala. Oh, we praise you, Jesus. Ulan ng pagpapala. Sa bayan ito, ulan ng pagpapala. Yes, Jesus. Oh, we praise you, Jesus. Sa bayan ito, ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa bayan ito, Diyos. Oh, Diyos. Oh, Diyos. Oh, Panginoon, alam namin Diyos na ang aming bayan ay may mga nagawang mga kasalanan sa inyo, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos, Ama, patuloy na kumakalinga, palaging nandyan para sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo sa amin ay hindi nagmamalim. Ang pag-ibig mo sa amin ay walang katapusan. Katulad ng isang ama na palaging kumakalinga at nagbibigay ng tunay na pag-ibig. We praise you, O Jesus. Oh, we praise you, Father. We worship your name, O God. Yes, Lord Jesus. Oh, we bless your name, Lord. We lift up your name, Jesus. Oh, Jesus. We praise your name. We lift up the name of Jesus. Pinuri ka namin, aming Ama. Sinasamba ka namin, aming Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat
Diyos, wala nang papantay sa kapangyarihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob ko, iparinig ang nais. O Diyos, Ikaw ang tunay na declare ka. Ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon. Ikaw ang aming Ama na kakakalinga. Inagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Diyos, wala nang papatay. Ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming Ama na napakabuti at napakamalawang pag-ibig sa amin. Sa buhay ko, ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa
Wala pa kamu. Nais marinig ng Panginoon ang iyong pagsasabi sa Kanya ng Kanyang kabutihan at ng Kanyang katapatan. Just sing it to Jesus. Nakikinig po ang Panginoon sa binibigkas ng ating labi. Isipin mo ang mga bagay na mabubuti, maging yung mga bagay na hindi mabuti, at ipagpasalamat natin sa Panginoon. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, hindi ka Anong araw po ngayon? Linggo, di ba? Yung mga ama po, maaari po bang tumayo? Dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Sige po. Mapo na po tayo. Ayun, may dumarating pang isa. Ama. Si Val ba yun? Ang araw po na ito ay sinabi po ng mga, hindi ko alam kung paano nag-originate yung araw ng mga ama. Kasi nung ako po'y maliit pa rin naman ako ngayon eh. Ang pinagdiriwang lang po namin ay araw ng mga ina. Hindi ko alam kung naalala niyo pa yon, yung mga kaidaran po. Ang nanay po kasi ay isang mahalagang bahagi ng isang sambahayan. Tawag nga nila sa Pilipinas ay matriarchal society. So sa atin po, ang nanay, ang hari at reyna ng tahanan.
ang mga tatay, di ba El, ay sumusunod sa reyna. Pero nung tumagal yung panahon, naalala ko, biglang nagkaroon na po ng Father's Day. Sige po. Kaya ang title nito, Araw ng Mga Ama. Next slide nga. So dalawa po ang konsepto. Yung inawit natin kanina ay patungkol po sa Amang Diyos, Amang nasa langit. Kung tawagin natin siya ay Jehovah, kung tawagin natin siya minsan ay Yahweh, ngunit siya po ay tinatawag nating Abba, Father. Ang sabi po kasi dyan, sige, babasahin ko na po kasi pinakuha ko po sa wikang Ingles, no? Yan. Distinctive daw yan sa biblical literature. So, yan po yung Abba, hindi po yun yung singer na, ano yung kinanta niya? Dancing Queen. Hindi po yan yung Abba, no? Yung Abba, isa pong term, no? Nasabi ay, pag binasa niyo po yan, isa pong Aramaic word. Pero, ang implication daw niyan ay malapit na pagtingin sa kanyang relasyon. So, ang sabi sa Ingles ay intimate relationship. So, sabi rito, babasahin ko po, in the Bible, the phrase Abba Father underscores both closeness and reverence. It conveys God's approachable nature while affirming His authority. Sino po ang mga anak dito? Yung anak na may tatay pa. Tumayo nga. Yun. Tatayo kayo hanggang matapos ang gawain. Masunurin talaga eh, no? Ang ating Ama sa langit ay ganun na lang yung pagtingin niya sa kanya nilikha. Alam po, kung pag-aaralan po natin yung pananampalataya ng mga Hudyo, ang kanilang closeness kay Jehovah o kay Yahweh ay mahirap sukatin sa pamamagitan ng ating kaalaman ngayon. Sila po ay mahal ng kanilang Panginoon. At yung pagmamahal na yan ay ipinahati din sa atin sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Kaya yung intimacy ay yun po yung lalim ng relasyon. Parang sinasabi kasi dito, slide nga, next. Ayan. Ang sabi po kasi dyan, yung malalim na relasyon po nung maliit na bata na tumitingin sa kanyang ama. Hindi ko alam kung naalala niyo pa nung maliliit pa kayo, paano kayo nag-relate sa inyong mga magulang. Kasi siyempre tayo dalawa, may nanay, may tatay, di ba? So yung iba sinasabi, mas malapit sa nanay, yung iba mas malapit sa tatay. Ano yun? Mamas boy, papas boy. So, ang mahalaga po, ang sinasabi, yung ama natin sa langit, ay tayo, tinitingnan niya, parang mga children, o hindi naman infant, na yung fragile ang kanyang pagtingin mula sa simula pa lamang. Kaya yung intimacy ng relasyon ng ating Diyos sa atin ay napakahalaga nating tingnan kapag ka sinasabi natin yung term na Abba, Father. Kilala ba natin si Yahweh? Kilala ba natin si Jehovah?
Kayong mga anak, kilala niyo ba ang inyong mga ama? Pangalawa, ang sabi ron, yun daw, yung term na Abba Father ay nagbibigay din po ng paggalang, yung reverence. So ito yung hindi siya takot. Naalala ko, wala rin si Josh. Isang pinalo ko yung ngayon, naalala niya po. So, yung takot ay hindi po takot as in fear, ngunit yung takot na may paggalang sa ating Ama. Sabi sa English, it underlines God's authority. Mahalaga po na yung term na Abba Father ay i-associate natin dun sa pagiging napakalapit natin sa ating Diyos. At yung ating paggalang ay kaakibat po nito. Sabi po sa Mark 14:36, wala po ito dyan. Abba Father, He said, all things are possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Noong pinalangin ito ni Jesus, ay dun sa puntong hirap na siya. Dahil alam natin, nung nandun siya sa hardin ng Gethsemane, ay alam niya na ang kanyang buhay ay malapit ng malagot. Ngunit, ang sabi niya, ganun siya ka-close sa kanyang ama. At dahil nga din sa kanyang closeness o kanyang intimacy, naipanalangin niya yung ganong uri ng panalangin. Sa Romans 8:50 naman, sabi rito, for you did not receive a spirit of slavery that returns you to fear, but you received the spirit of sonship, by whom we cry, Abba, Father. Yung sonship na yon, binigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At yon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para tawagin ang Diyos na Abba, Father. Sa Galatians naman sabi, and because you are sons of God, you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. So dalawang term, intimacy, saka reverence. Ngayon, ang ating Ama sa langit ay ang ating Diyos. Sa lupa, meron din tayong mga ama, di po ba? Sino po ang walang ama? Next slide. Ito. Dito po ako magsisimula sa winika ni Santiago. Sabi dyan, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. So wala pong alinlangan, every gift na galing sa ating Diyos Ama ay perfect. Ito po ay para sa ating kabutihan. Ang mga tatay, palagay niyo ba ang mga tatay niyo ay gift sa inyo? Sino nagsasabing gift sa inyo mga tatay? Talagang pag nagtanong, ang hirap itaas ng kamay. So sabi ni James, every good gift, every perfect gift is from above. Akin po sinasabi, ang ating mga ama, ang inyong mga ama, ay galing po sa ating Ama sa langit. At yan ay perfect gift. Ganun din, ang mga anak, kaakibat din yan, ay binigay sa mga pamilya. At yan ay kasama rin po doon sa perfect gift. Pero hindi po natin pag-uusapan yan. Pag-uusapan po natin ay tungkol po sa mga
Ama. Ano po ba ang dapat na, kasi pag sinabi ng nating perfect, walang duda, ang ating Ama sa langit ay perfect. Tama po. So wala pong question yon. Ngayon, ang aking pong pananaw, tayong mga ama, kaya pinatayo ko po yung mga ama, we should mirror yung ating Ama sa langit. Kung ano yung Ama natin sa langit, ganun din tayo mga ama na imi-mirror natin yung kanyang character. Ano, gusto ko lang po, maiksi lang po ito, gusto ko lang mag-dwell dito dahil napakahalaga po, dahil sa kasalukuyan, makikita po natin at iba't ibang uri po ng nilalang. Marami pong morally upright, marami pong morally wrong, marami pong naliligaw, at iba't ibang uri po ng pagiging ama ang makikita po natin sa mundong ibabaw. Isipin niyo na lang, merong 8 bilyong tao sa buong mundo at ang kalahati niyan ay kalalakihan. So marami rin po dyan ay mga ama ng tahanan. So ang sinasabi ko po, we should mirror ang ating Ama sa langit. Kaming mga ama po at yung magiging ama pa. Ang sa gayon, makita niyo po yung karakter ng ating Diyos Ama at karakter ng ating mga ama dito sa lupa. Slide. Slide ng isa. Una po, dapat daw ang ating Ama ay makadiyos. Mababasa niyo po dyan ay sa wikang Tagalog. Babasahin ko po sa wikang Ingles. Ang sabi, "But now, O Lord, you are our Father. We are the clay and you are the potter. We are all work of your hand." Una, ang Ama dapat po ay dumaan sa Father's hand na mold ng ating Diyos bilang isang anak. Lahat po tayo ay dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa ating journey sa life. At yun po ay kasama nung paghubog, nung gumagawa po nung alayok. At yung Father, hinuhubog niya po yung gusto niyang mangyari doon sa kanyang ginagawa. Ang mga ama, kinakailangang hubugin ng Diyos na maging makadiyos at sa gayon, mauhubog niya rin ang kanyang mga anak. At sabi po sa Psalms 1:12, "Praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. His offspring will be mighty in the land, the generation upright will be blessed." Purihin ng Panginoon, mapalad ang tao na matatakot sa Panginoon, na lubos na nagagalak sa kanyang mga utos. Kanyang mga bini ay magiging makapangyarihan sa lupa, sa anilahi ng matuwid ay magiging mapalad. Ito rin po yung sinasabi na pinapasoon sa mga offspring, yung pagiging makadiyos ng isang ama. Susunod po ay, ang isang ama dapat po ay may compassion. Yung mahabagin po kasi ay loose translation. Ang hirap po i-translate ng word na compassion dun sa wikang Pilipino. Yung compassion ay maaninag lang natin kung paano ang pakiramdam ng Panginoong Jesus sa kanyang
mga sineshare ng kaligtasan. Yung status, yung habag kasi ay maaaring sabihin, oh, aawa ako sa'yo, pero wala naman akong ginagawa. Yung compassion ay may kaakibat na dapat gawin. Ang sabi rito sa Luke 15:20, and he arose and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. Alam niyo po yung kwentong ito, di ba? Ito yung kwento nung yung alipogang anak ko yun, na sabi niya sa tatay niya, tay, kunin ko yung mga anak ko, gusto ko lang maranasan yung kumbaga sa ano yung biyaya. At siya ay umalis, alam na natin, siya ay naghirap. At nung nakita siya ng kanyang ama, yung silakbo ng kanyang pakiramdam ay hindi po pangkaraniwan. Yun po yung compassion ng ating Diyos Ama sa bawat isang tumatanggap kay Jesus. Yung compassion na nakikita niya na meron siyang gagawin. Dito ang sabi, di ba? Ano ginawa niya? Tumakbo, niyakap, at hinalikan niya ang kanyang anak. So, hindi lang nakita niya, as-asap, hindi niya sinabi, oh, bumalik na pala yung anak ko. May ginawa siya. So, yung compassion niya ay ipinakita niya sa kanyang anak yung kanyang pagmamahal. So, papasok pa rin dyan yung sinabi natin kaninang intimacy. Kasi yung anak niya lumaki rin sa kanyang piling at kilala niya ito. Susunod po, ang isang ama ay dapat hindi ko alam kung tama yung term, no? Taga-lingap, protector. So yun po kasi, ang hirap po magsalin sa Pilipino sa wikang Ingles. So, pag sinabi natin protector, yan ay, di ba mga pulis, mga sundalo, may mga kagamitan. Sabi rito sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God, I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So ito yung sinasabi ni Yahweh sa kanyang bayan. Ito yung kanyang pangako. Siya ay Diyos, magagawa niya yun. Tayo mga Diyos at tayo mga ama sa lupa, paano natin gagawin yung pagiging tagapagtanggol o tagapaglingap ng ating mga mag-anak? Alam niyo po, yung protection ay tatlong uri po yun. Yung una, pinakamababang uri ay yung physical na protection. Ang bawa po, kung natira kayo, kung yung mga indigenous people natin, halimbawa, they protect each other, parang sinasabi, pagka may pinatay ka sa amin, babawi kami at papatay din kami sa inyong tribo. Parang gano'n, may mga rule na gano'n. O kaya, pag may pumasok sa bahay mo, ngayon, ito man ay nanakaw o ano man, gagawa ka ng hakbang para ito bigyan ng sanggalang ang iyong pamilya o ang iyong ari-arian. Ito po yung pinakamababang level po ng protection. Ang susunod pong level ng protection ay pong sa pansariling pag-iisip o yung kanyang emotional and psychological protection. So, sa ngayon, tayo mga magulang ay tinitingnan natin yung mga anak, paano natin sila pangangalagaan
dun sa onslaught ng, lalo na ngayon, yung social media, yung lipunan, iba't ibang uri po ng impormasyon na pumapasok sa ating mga kaisipan. At ang unang sanggalang ay ang mga tatay, kasama na rin po yung mga nanay, upang bigyang proteksyon ang kanilang mga anak. Sa totoo lang po, kapag ka bata pa, ay madali pong turuan, di ba? Ang sabi nga ng mga psychologist, at age 4, nalaman na ng bata ang lahat niya na dapat na malaman. So habang lumalaki siya, nag-accumulate na lang yung kanyang kaalaman. So, mga tatay, tayo raw po ay vanguard ng mga kaalamang yon kung paano natin ituturo sa ating mga anak at sa mga susunod na salin-lahit. Yun po yung sa level ng emotion, ng psychology, o nung ano tawag doon? Yung sa level po ng kaalaman natin. Pero ang pinakamalalim na level ng protection is doon po sa spiritual level ng ating mga anak. Mamaya, tutunghayan po natin yung aspetong yon. Ang susunod po dyan ay ang mga tatay daw dapat provider. Tama ba yun? Nagkakaloob. O nagbibigay. Kasi yung konteksto po ng provider ay ang tatay, siya po yung, di ba, tama po ba? Siya po yung nagtatrabaho. Siya po yung nag-earn ng para sa upkeep ng kanyang pamilya. Ang sabi ni Timothy, ni Pablo kay Timothy, "But if anyone does not provide for his relatives, especially for the members of his household," maliwanag po dito, inuna ni Pablo, no, relatives. Pero especially yung mga members ng household. Sino po ba ang household members? Tatay, nanay, mga anak, di po ba? He has denied the faith and is worse than an unbeliever. So in short, tatay, nagtrabaho ka. Dapat, hindi ka tamad. Parang gano'n. Dapat, iisipin mo yung upkeep ng iyong pamilya. Minsan masakit yung salita, no? Ngunit, titingnan po natin yung kalagayan ng bawat isa. Halimbawa, si Kuya Eddie, ilan taon ka na ba, Kuya Eddie? 80? Kala ko 87. Gusto mo ba bang magtrabaho? Magtrabaho? At dapat, kagaya ni Kuya Eddie, ang magpo-provide sa kanya, yung kanyang mga apo. Tama ba yun? Hindi po. Ang sinasabi rito ni Pablo, kasi sinasabi niya to kay Timothy, tayong mga tatay, tayong mga may pamilya, tayo ang dapat maghanap ng ilalagay na pagkain sa lamesa. Meron po kasi kaming term na tawag namin, hijo de familia. Ito po ay sa mga pamilya na minsan masagana at ang kanilang mga anak ay napapabayaan, yung laki sa layaw. Tapos pagka nagpamilya na, hindi marunong magtrabaho. Ibig sabihin, umaasa pa rin sila sa mga magulang nila. Bawat isa po sa atin ay may inaasahan ang ating Panginoon sa ating paglagay sa magulo, paglagay sa tahimik. Kaya ang sinasabi rito, ang tatay
is responsible for providing lahat ng needs ng kanyang pamilya. Essentially, sinasabi kasi rito, physical needs, no? Ano ba ngayon ang physical needs natin? So, sabi nung isang psychologist, kailangan natin ng bubong, kailangan natin ng damit, kailangan natin ng pagkain, di ba? Ngunit may kadugtong pa yan, kailangan mag-aaral ang mga anak. So, sunod-sunod na yung mga pangangailangan. Ang sinasabi lang dyan, ang isang tatay, kailangan magkaroon ng pag-iisip na siya ang provider. May kinote kasi rito, sinabi ni Abraham na tinawag niya si Yahweh na Jehovah Jireh, di ba? So, familiar tayo dun sa term. Sabi natin, God will provide. So, ang ating Diyos Ama, ay kung imimirror natin yan sa mga tatay, sa mga prospective magiging tatay, kung imimirror natin yan, si Yahweh, siyempre, Diyos, walang limit yon. Pero, ang sinasabi ni Abraham, God provided. Tayo, imimirror natin yon, kailangan maging conscious tayo na we need to be, tayo mga tatay, tayo magiging tatay pa. Dapat, intentional tayo to be able to see that we can provide for our families. Mahalaga po kasi yun. Dahil, yan po yung pangangailangan. Ngunit sa kasalukuyan, kapag tinignan niyo po yung lipunan natin, hindi ko lang alam po yung demographics kung ilan ng mga nanay na nasa labas, no? Mga OFWs na tinatawag natin. So kung titignan po natin yung sa Hong Kong, halimbawa maraming domestic helpers, karamihan yan, nanay, mga babae. Pagka pumunta ka ng Middle East, siguro mix, no? May mga lalaki, may mga tatay. Pero yung konsepto na tatay o yung ama is to provide for the family emanates from the concept na nanggaling po kay Abraham at sa ating Diyos na si Yahweh. So, si Yahweh provided for Abraham. So tayo mga tatay, kailangan maging conscious tayo na isipin natin yung kapakanan ng ating mga mag-anak. Susunod po, ang mga tatay daw ay, pinag-isa ko na lang yan eh. Pero yung definition kasi niyan, guide, mentor, saka coach, medyo may refinements, no? Sino na naging coach dito? Wala. Sino na naging mentor? Sino naging teacher? Yung mga teacher kasi, nag-guide, to a certain extent, nag-mentor. Kasi ang mentoring is different from teaching. In teaching kasi just simply imparting yung kaalaman. Pero yung mentoring is towards dun sa guidance ng application ng learning. Kaya nga po, pagka ang isang tao ay nag-aral, tapos po siya ng bachelor, halimbawa, tapos gusto niya mag-masters, sa master's level po, merong advisor. Yun po yung kanyang mentor. Pag siya po ay gusto mag-doktor, ganoon din po. Another level, meron po siyang mentor. So yung coaching naman is parang ini-implement yung certain strategies na gustong gawin nung kanyang tinuturuan. So pinagsama-sama ko na lang po yun dahil iisa lang naman po halos ang kanyang tinuturo. Ang sabi po sa Proverbs 4:1,
Hear as a father's instruction and be attentive that you may gain insight. Although ito ay patungkol sa anak, ito rin ay patungkol sa tatay. Na ang tatay ay kinakailangang magkaroon ng sapat na kaalaman para siya magbigay ng instruction. Kung ating pong babalikan ang aklat po ng Proverbs na sulat ni Haring Solomon, ay essentially ito po ay para sa tamang pamumuhay, sa tamang paglakad, at sa maayos na buhay dito sa mundo. Ang sabi pa sa Proverbs 19:27, cease to hear instruction, my son, and you will stray from the world of knowledge. Again, patungkol po yan sa anak. Pag huminto raw kayong makinig, sino yung mga anak pa rito na may tatay? Marami pa, no? Pag huminto kayong makinig sa inyong mga tatay, you will stray from the words of knowledge. Sa Ephesians, ayun. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin niyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Sa English, fathers, do not exasperate your children, instead bring them up in the training instruction of the Lord. Partly, kapag tayo pong mga tatay nagtuturo, huwag po nating exasperate po ibunsod sa galit. No? Yun po yung term. No? Parang ibalanse po natin yung ating gagawin sa ating mga anak. Dahil kapag nagsobra naman po tayo, ito po ay nagiging negative po yung effect sa kanila. May susunod pa ba? Ayun. Hindi ko po makuha rin yung exact yung translation ng discipline. So, nilagay na lang po namin tagapagtuwid. So, disciplinarian. So, sa ngayon, ang term po ay medyo negative yung dating. Hindi ko lang alam sa mga eskwelahan, sa mga paaralan ngayon, kung ano yung status. Kasi sa mga schools, merong guidance counselor, di ba? Meron pa ba kayo na? Minsan, ang tawag yan, o sige, ang takutan yan, kahit nung panahon namin, pag gagawa ka ng medyo naughty ka, pilyo ka, sabihin, ay, pupunta ka sa guidance. Ganun pa ba ngayon? So, tatakutin ka. Pagka medyo pilyo ka ng konti, at yung kaklase may tinusok mo ng lapis, dadalhin ka sa guidance. Anyway, yung kasing term is discipline. Yung discipline is actually habit being developed. So, the word discipline should not be taken as negative. Pag sinabi kasi yung mga popular na term nung mga 1960s, ang mga tao, ang mga teacher nun, tawag namin mga disciplinarian. Yung kanilang method ay physical plus siguro may konting mental, pero mas madalas nun, bawa, mahaba kuko mo, pipitikin niya ng ruler, no? Pag kamay mo sa table, papaluin. O kaya hindi ka nakikinig, babatuhin ka ng eraser. Yung part niya, pero yung discipline itself is a process. Yung process ng pagtutuwid ay nagsisimula po sa loob ng tahanan. At sa loob ng tahanan, ang tagapanguna po dyan ay tatay at nanay. Ngunit kapag tinignan po natin ang structure ng ating families, madalas po,
nung, kasi dapat maunawaan po natin na nagbabago yung panahon. Noong panahon ng Hapon, maraming Hapon, no? Noong panahon po noon ay kadalasan po ang tatay ang wala sa bahay. Tama po? So ang nanay ang nagdidisiplina. Kapag ang bata pumasok na sa paaralan, ang nagdidisiplina dyan ay mga guro. Tama po? So, yung disciplinary processes ay naipasa po karamihan sa mga nanay at sa mga paaralan. Ngunit ang sinasabi rin po rito, kasi generic naman po yung sinabi rito, nasa Proverbs 22:6. Ang gusto ko lang pong sabihin, dapat din pong gawin ito ng mga ama. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Sa Hebrews po, mas maganda po yung pagkakasabi. Hebrews 12:7. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? So lahat ng tatay ay meron pong role sa pagpapalaki ng kanyang anak. At sa pagpapalaki na ito, kasama po yung discipline process. Medyo masalimuot din po yung discipline process. Ngunit in short, ang sinasabi lang po doon, train up the child in the way he should go. Yun po yung the whole process ng discipline. Tayo, na nakakasalalay po ang ating pananampalataya sa salita ng Panginoon, ang disciplinary process po natin ay nakabatay po sa turo po ng salita ng Panginoon. Sa Proverbs 29:17, sabi po rito, discipline your son and he will give you rest. He will give delight to your heart. Yung reward na makukuha po ng isang ama kapag ang kanyang anak ay lumaki na properly na discipline, siya ay magre-reap ng harvest. Ngunit sinasabi naman doon, yun ay harvest ng delight to your heart. At kampante ka, you will be at peace na ang iyong anak ay lumalakad ng matuwid. So kapag binalikan po natin lahat yan, kaya sinabi ko kanina, tatay o yung magiging tatay o lahat naman tayo, we should mirror yung kaanyuhan ng ating Diyos Ama. Kung paano niya minamahal ang kanyang mga anak. Hindi natin magagampanan yon to perfection. Alam naman natin yun. Magagampanan natin yon to a certain level na maaari nating maabot. Ngunit, hindi sinasabi na huwag nating gawin yung mga bagay na yon. So kapag binalikan ko lang, dapat ang isang ama ay isang makadiyos, malakas ang pananampalataya, mayroon siyang compassion sa isang protector, hindi gambling lord protector. Siya isang provider, siya isang guide, siya isang mentor, siya isang coach. At sa huli, siya po isang tagapagtuwid o isang disciplinarian. At dito na po ako magwawakas. Ano po ba ang maaari nating ipamana? Tayong mga ama, ano po ba maaari nating ibigay sa ating mga anak? Alam niyo po, pagka minsan nag-usap tayo ng mana, ang manang naiisip natin ay materiya. Tama po ba? Ilang hektarya ng lupa ang mamanahin ko, ilang
bank account ang mapakalilipat sa akin, ilang sasakyan, bahay ang iiwan ng tatay ko. Ngunit ang gusto pong ipahayag dito ay yung pamanang sinasabi po sa Deuteronomio 4:9. Only take care and keep your soul diligently, lest you forget the things that your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. Make them known to your children and to your children's children. Ang sinasabi lang po dyan, tayo mga tatay, ang maaari lang nating ipamana sa ating mga anak. Lahat naman tayo, meron tayong physical properties. No matter what. No? Ang sinasabi po dyan ng sumulat, ang maipapamana natin na totoong legacy o pamana ay kung paano naging dakila sa ating buhay ang ating Diyos. Paano tayo naruga ng ating Diyos habang tayo ay naglalakbay. Marami po nagsasabi ay, anak, wala akong maipapamana sa iyo. Ang maipapamana ko lang sa iyo ay nandun sa ilalim ng Pasig River. Ang mapapamana ko lang sa iyo ay 2 building dyan sa Ortigas. Ngunit ang sinasabi rito, ang maaari nating, hindi lang ito, huwag niyong isipin na ito lang ay para sa mga tatay. Ha? Isipin niyo na rin para sa inyong mga ina. Lest you forget the things that your eyes have seen, lest they depart from your heart. Ano ang kadakilaan ng Diyos sa inyo? At yung kadakilaan yan ay dapat maipamana sa inyong mga anak at sa mga susunod na sahilahi. Masabi po sa awit 78:4, we will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. Ang maaari nating ipamana sa mga susunod na salinlahi ay kung gaano kadakila ang ating Diyos sa atin. Alisin na muna natin yung konseptong Father's Day. Isipin natin gaano kadakila si Jehovah sa PMC Marikina. Gaano kadakila si Jehovah sa bawat isa sa atin. Gaano kadakila ang ating Diyos sa ating personal na paglakad sa ating pananampalataya. Yan po, kapag kaya ay ating in-nurture sa ating isip, yan ang ating maaaring ipasa sa mga susunod na salinlahi. Ang mga Hudyo po, sila po ay alam po nila yung lumang tipan dahil kilala nila kanilang Diyos na si Jehovah. Tayo po ba? Kilala po ba natin si Jesus? Kilala po ba natin ang ating Diyos? Tayo po ba ay intimate sa Kanya? Tayo po ba ay close? Di ba? Ano yung term? Hindi naman kita close eh. Di ba may ganun? Ang sinasabi ng Diyos, close ako sa iyo. Close ka ba sa akin? Gaano tayo ka-intimate sa ating Panginoon? Alam ko po, lahat tayo ay nandun sa lakbayin iba't iba pong antas.
Ngunit sa araw na ito, ang mga bida ay mga tatay. Kaya yung mga tatay, makinig po kayo habang kayo ay may hininga pa. Nakasalalay po sa inyo yung mga susunod na salilay. Kanina nga, 6 lang kayo, 7. Gayun pa man, hindi po sa numero tayo umaasa. Bawat isa po ay kanya-kanyang pupulin. Bawat isa po merong inihanda ang ating Panginoon. At sa aking pangwakas, bago po tayo mag-iwahiwalay, in-address na po natin yung mga tatay, di po ba? Ano sabi naman sa mga anak? Meron pa ba susunod? Wala na. Kasi po ang huli ko sa Ephesians 6:2. So, pinatayo ko kanina yung mga anak. Diyan ang iyong mga tatay. Sabi ni Pablo, honor your father and mother. This is the first commandment. Kung pinangaralan ko yung mga tatay sa mga nagagawin, yung mga anak, makinig din kayo. Igalan nyo, i-honor nyo ang inyong mga tatay. Meron po kasi akong naalala ko isang tuturo. Sa Biblia po kasi, pag sinabi natin honor, malalim po ibig sabihin. Sa Biblia po, sa Old Testament, pag sinabing honor, ang binibigay po, kayamanan. Kayamanang physical. So yung mga anak, bigyan niyo yung mga tatay ng blank check. Tama ka ba yun? Maliwanag po yun. Pagka sinabi natin, i-honor natin ang ating Ama sa langit. Pag in-honor natin yun, hindi lang paggalang, tayo ay magbibigay sa langit. Anyway, it's beside the point. Sinasabi lang, igalang ang iyong ama at ina dahil ito po ay may kaaktiban na basta ito ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga ama na nakinig. Salamat po sa sandaling pag-aaral. At salamat po dahil kayo bilang ama ay hindi nagkulang sa inyong mga anak. Kayo bilang ama, ang inyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Kami pong mga ama dito sa lupa, samahan niyo po kami upang kahit bahagya, ma-mirror po namin, maipakita po namin yung inyong character, yung antas ng pagtingin sa inyong mga anak dito sa lupa. Panginoon, bawat isa pong ama, aking pong itinataas upang sa mga susunod na panahon, sila po ay maging haligi ng kanilang mga tahanan. Sila po ay magpakita ng compassion. Sila po ay magbigay ng direksyon sa kanilang mga anak sa mga susunod na salinain. Samahan niyo po ang mga amang ito sa kanilang lakbayin, sa kanilang pagdirect ng kanilang mga mag-aanak. Maraming salamat po dahil sila po ang haligi ng bawat pamilya. Sila po ang tumatayo na representasyon ng ama namin nasa langit sa kanya-kanyang mga pamilya. Dalangin ko po ang biyaya sa mga amang ito na nakinig ngayon sa inyong mga salita. At ang mga anak, ang dalangin ko po, patuloy niyo po silang bigyan ng biyaya upang sila nga po patuloy ding lumakad ng may pagtingin sa kanilang mga ama
may pananampalataya sa inyo aming Diyos na Jehovah. Salamat po Diyos. Salamat Panginoon. Salamat po dahil ang Ama ay inyo pong bigay sa bigay ni James. Yung gift na galing sa inyo ay perfect and acceptable. Salamat po Panginoon. Salamat po. Pagdalangin namin sa pangalan ni Jesus.